Hello mga kaibigan, mga kasama, welcome na naman po sa isang episode ng ating YouTube channel, Sari-Saring Luto at Kwento with Kuya Ron. So ngayon po, magluluto po ako ng one of the popular dish sa Pilipinas. It's called embutido, pork embutido. So napakasimple po. Ito po yung mga ingredients natin. But before that, please click the like button and subscribe to my YouTube channel, Sari-Saring Luto at Kwento with Kuya Ran. Let's do this. First of the ingredients would be diced pepper, bell pepper. And then next one is garlic powder and ground black pepper. So depende po, optional po kung gaano yung karami. Depende po kasi panlasa natin yan eh. I'm using, instead of breadcrumbs, I'm using the Japanese breadcrumb called panko bread crumbs. And then grated carrots. So about 1 cup po ng grated carrots ang gagamitin ko kasi yung meat natin would be like about more than 2 pounds. And then minced garlic. I use the whole garlic, this one. So about siguro mga 7-8 na cloves ng garlic. Just mince the garlic. And then minced onion. Kalahati po nung medyo medium size na onion yung ginamit ko dito. Then of course, sweet relish or pickle relish sa Pilipinas ang tawag. About siguro 1/4 cup ng banana ketchup. Yung tomato ketchup would be fine. Pero ang ginagamit po kasi namin dito is, I like yung banana ketchup because may konting tamis na siya. Then, 3 pieces of eggs para po sa binder natin para hindi magkalasog-lasog o magkahiwa-hiwalay yung meat natin mamaya. One of my secret ingredient po is milk powder. So, any milk powder, kung yung iba gumagamit ng evaporated milk, ako, I like the powdered one because it also acts as a binder to my meat. And then, about 1/4 cup ng flour, all-purpose flour po ang ginagamit ko dyan. Then, sugar, yung sugar po, preference nyo na kung gaano kadami. Kung gusto nyo ng medyo matamis-tamis, then you can add more. And then of course, salt to taste. Yan din po, walang exact measurement yan. Depende po sa panlasa nyo. Iba't iba pa yung panlasa natin. And then also, I like my embutido na dinalagyan ko po ng paprika. So, yan din po ay optional. Kung wala po kayong paprika, wala pong problema. And then of course, ang important na ingredient natin sa ating embutido ay meat. So, with the meat, na-try ko na po kasi yung plain lang po na pork, ground pork, 80%, 20%, 80% na meat, saka 20% na fat. Tapos yung combination po ng beef, ground beef din. And mas masarap siya, mas malasa ng konti yung combined na pork and beef. So, yun po. So, join me. Let's start cooking. So, ngayon, start na po natin na i-mix yung mga ingredients. So, una, this is our meat. Mix lang natin na gano'n yung ating ground pork and beef. Sa paghalo po, wag masyadong yung hard yung paghalo kasi napipiga natin yung juice at lumalabas yung natural na juices ng meat. So, una pong ilalagay natin is yung carrots. So, mix lang po natin. Yung ating grated na carrots. Sa inyo, preference din niyo po nyo kung gaano kadami yung lalagay nyo na carrots. Minsan kasi mas masarap yung nalalasahan pa rin natin yung meat. So, tansyahin nyo lang po kung gaano karami yung carrots nyo, pero hindi po dapat mas marami yung carrots sa meat natin. So, that's carrots. And then, isusunod ko po yung ating diced na bell pepper. So, yung bell pepper natin dito about half a cup ng ating measurement dito. And then, preference na rin po ninyo kung ano po yung gusto nyo na kulay. Pero sa akin, I prefer yung red na bell pepper. So yan, halo-halo lang.
Susunod natin yung ating minced garlic. Sunod na rin natin yung ating sibuyas or very finely chopped na onions. So, halo natin. Yan. And then, lagay na natin yung ating relish, sweet relish. About, siguro ito, mga 1/4 cup din. Susunod natin dyan yung ating panko breadcrumbs. So minsan ginagamit ito not as an extender. Ang sa akin yung breadcrumbs ginagamit ko to as a binder, kasama nung egg, kasama nung flour kaya hindi masyadong marami. Now, susunod natin yung ating flour. Ito yata 1/2 cup. So gagamitin ko lang po 1/4 cup muna. And then sunod ko na dyan yung ating garlic powder saka ground black pepper. Yun din po, tansya-tansya na lang pero kasi wala naman talagang actual or exact measurement sa cooking eh. Depende po yan sa ano, kaya pwede nyo i-alter yung amount ng ingredients natin. Depende po yun sa ating panlasa. Then ganyan, then lagay na natin yung ating ketchup. The milk, powdered milk, para mas lalong creamy saka magkakalasa. Ito po yung isa sa sekreto ng ingredients natin. Alam nyo, yung una ko na tawag ito, yung na-observe kung sino yung nagluluto ng embutido nung bata pa ako. I was already in high school, I think, during those times. And ang nakita ko po yung tito ko na siyang kinukuha during mga special occasions sa barangay namin sa Ilocos. Siya po yung madalas na kunin sa mga magluluto. So, ang pangalan po niya si Uncle Rudy. So, yung mga nakikinig yung mga pinsan ko dyan, shout out sa inyo. Sina Alan, sina Cathy, sina Badet, si Dindet, yung father po nila. Yun po yung unang nagturo ng paano gawin itong embutido. Kasi ako noon, pakialamero na ako sa kusina eh. So, when he do that, nakikialam na ako sa kusina. So, ang napansin ko sa kanya, tapos nagsabi din siya na ang ginagamit naman niya noon is yung evaporated na milk. Sa akin na lang kasi, iniba ko na lang yung ginamit ko para kasi naisip ko instead na evap or milk, yung milk, ang ginamit ko na lang is yung powdered na milk para at the same time mag-act din siya as a binder, di ba? So, pero you know, he gave me the idea, si Uncle Rudy, making embutido. So yan, pwede nating lagyan ng paprika. Yung paprika po optional to, kung wala kayong mahanap, no problem. Pero gusto ko lang kasi yung may iba kasing distinct na flavor ng paprika eh. It adds more flavor to our embutido. Then ito po yung sugar. As I've said, yung sugar po, optional din yan. Minsan, tayo mga Pilipino, we like yung medyo matamis-tamis na panlasa, di ba? Kaya dinadagdag ng sugar. Pero konti lang sa akin. And then, of course, salt. Hindi ako naglalagay ng toyo sa aking embutido. Kasi ayaw ko yung masyadong basa yung embutido natin. So, I want, you know, yung flavor lang na simple. Yun din po yung goal naman natin sa ating YouTube channel, you know, make yung cooking easy and simple. So, yun po. As I've said kanina, one pointer is don't overmix yung inyong embutido kasi kung masyado yung pinipiga yung meat, lumalabas yung moisture ng meat at nakikita yun nagiging mamasa-masa na yung ating ingredients. So, simple lang yung mixing natin. Ayan, nakikita nyo, nagiging maganda na yung kulay. And when it's, nakita nyo naman yung karne natin, when, you know, all the mixtures are well combined na, and then we can stop yung mixing. And then we can start now rolling sa ating
paper, wax paper. Tsaka hindi rin ako naglalagay ng hotdog sa ating embutido. Optional po yun. Minsan naglalagay sila ng raisins, naglalagay sila ng cheese, at hotdog, or minsan boiled egg. So those are optional na nilalagay sa embutido. Pero sa akin, personally, hindi ako naglalagay kasi I want yung matikman talaga, hindi sisirain ng ibang flavor kasi minsan napapadami natin yung ingredients at hindi natin nalalasan talaga yung lasa ng karne, di ba? So yan, nalaglag ko pa ng konting salt. I think kulang pa ng salt natin. Ayan. So nagagawa ko na to kasi minsan kaya tansya ko na po yung sa kulay pa lang. Sa kahit na hindi ko natitikman yung ating embutido, alam ko na yung based on my measurement kanina. So yun, malapit na yan. So in this thing, pwede na nating start na balutin yung ating embutido. So that would be next. So bago po tayo mag-start na magbalot ng ating embutido, ang ginagawa po ng iba is piniprito muna, nagtatry para makuha yung tamang lasa, which I usually do before. Pero pag nasanay ka na at natantya mo na yung lasa ng yung embutido, optional po nyo yun kung itatry nyo pa rin na iprito. Pero basically, that's the best way para makuha nyo yung eksakto na lasa ng embutido. So ngayon, gagamitin po natin kanina, nabanggit ko nga wax paper eh. Foil. Foil po pala. Yung wax paper, pwede rin yung balutin muna sa wax paper or yung iba nilalagay muna sa plastic bag, sa kanila binabalot ulit ng foil. Minsan kasi ginagamit to, ini-store to sa fridge ng ilang days, ilang weeks. So yun ang ginagawa nila para pag prito nila later on, hindi kumakapit masyado sa foil, binubuksan nila yung pagka-steam. So that's one way also. Ngayon, we'll start. So ang measuring ko po dito is 1 cup for every, size ng embutido ko. Minsan yung ginagawa ng iba, gusto nila yung mataba, yung malaki. So ang sa akin, 1 cup yung tamang size para sa akin. So may measurement ako dito. Nag-gloves lang po pala ako. So, ito 1 cup. Ayan. So, natin. So, pwede na yung i-mold sa tama niya size nyo kung gaano nyo gusto yung size ng inyong embutido. Tapos, nakikita nyo dyan, babalot nyo na lang. Ganyan. Tapos, kukorte nyo na. So, while doing that, minsan, gina-guide nyo na sa edges, sa side, para later on, tapos ipipress nyo lang po, i-twist nyo, parang nung bata tayo, di ba, gumagawa tayo ng mga pastillas. So, yun. So, yun po yung size ng 1 cup. So, depende po sa size na gusto nyo. Sabi ko nga, pwede nyong dagdagan po yun ng, mas malalaki. So, ito po yung size natin. So, isa pa, papakita ko. Ayan. Then, mamaya, pagka siguro makakagawa tayo sa mahigit 2 pounds ng meat natin. Makakagawa siguro tayo ng mga madami-dami. Pero, papakita ko lang po. Ilalagay na natin, i-steam na natin yung ating nabalot ng mga embutido. So, depende po kung steamer nyo, malaki. Kung sa akin, tamang-tama lang yung size. So, 3 muna dito.
Tapos yung tatlo dun na sa taas mamaya kasi may dalawang ano namin yung steamer namin eh. So that's fine. Yan. Yan, tamang-tama. 6 po yung nagawa natin sa 2 pounds natin na meat. Takpan ko na lang po, and then steam natin for 45 minutes to an hour. Yan, mga kaibigan, ito na po yung ating pork embutido. So, magkita-kita ulit po tayo sa susunod po nating episode ng ating YouTube channel, Sari-Saring Luto at Kwento with Kuya Ron. Mga kaibigan, don't forget to like and subscribe to our channel. Until next time, let's eat!